Kamusta po mga katambay? Hello po sa ating lahat. Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin na mga katambay. Ito pong mga pinaghahabol daw di umano at ito po mga katulad po ng pastor na Kibuloy. Isa pong pero po itong station na kaisa-isang istasyon lang din po ito na nagbubunyag po ng mga korupsyon sa ating bansa. At nagka-problema at ang isa pa yung dating Bucor chief na si General Bantag at ito pang isang congressman na si Henry Tebes, mga katambay. Ito po ngayon ang problema ng bansa na talagang tinutugis po, mga katambay. Komentuhan po natin, mga katambay, ang balita po ng media at komentuhan po natin itong sinasabing mga wanted na sa ating bansa. Pakinggan po natin, mga katambay. Nagtatago sa Pilipinas si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ang 2 pending warrants of arrest laban sa kanya na may kinalaman sa kasong child abuse at qualified trafficking. Ayon kay Justice Spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano, kailangang magpakita sa korte ni Kibuloy kasabay ng panawagan na sumuko na siya. Nakalista na rin ang pastor sa lookout list ng Bureau of Immigration. Kaugnay naman sa kahilingan ng ila na mag-issue ng hold departure order laban kay Kibuloy, ayon kay Clavano, nakapagsumite na ng mosyon ang prosecutors. Legal processes that the prosecutors are very used to. So once you have a respondent or an accused that is a flight risk, especially given the resources that this person has, then the prosecutors are very diligent in making sure that that doesn't happen. No, that the accused is able to leave the country without actually facing the allegations in the proper forum. Ito pa mga katambay. Ito naman pong isa. Si dating Bucor naman po. Department of Justice tiniyak na mahuhuli si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Extradition naman kay dating Congressman Arnulfo Teves, pinoproseso na din si Alan Francisco sa sentro ng balita. Hindi tumitigil ang otoridad sa manhunt operations kay fugitive at dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag. Yan ang sinabi ni DOJ spokesperson, Assistant Secretary Nico Clavano. We have a general idea already of his whereabouts, so it's just a matter of time. Again, with these things, we just have to stay patient. These things don't happen overnight. The wheels of justice, they grind slowly, but they grind very finely. So we just have to stay patient. Si Bantag ay naharap sa kaso bilang tinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcast journalist si Percy Lapid noong 2022. Para naman sa kaso ni dating Negros Oriental, 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr., sabi ng DOJ, naghihintay na lang sila ng desisyon ng korte para sa extradition o pagpapauwi nito sa Pilipinas. So, with these things, we just have to stay patient. We are dotting all the I's, crossing all the T's to make sure that we follow the right process. We afford the respondent due process so that there is nothing that can be attributed to the government saying that we took shortcuts and whatnot. Sinusunod aniyan ng DOJ ang lahat ng proseso kaugnay sa kaso ni Teves. At oras na makauwi na ito sa Pilipinas, umaasa si Clavano na kaharapin na ni Teves ang mga kaso laban sa kanya. Si Teves ay nahuli noong nakaraang buwan sa Top Golf Driving Range and Bar sa Dili East Timor. Naharap siya sa patong-patong na murder charges kaugnay ng pagkakapaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong Marso ng 2023 at 3 iba pa noong namang 2019. Ang misis ni Roel Digamo itinuturing na answered prayer ang pagkakahuli kay Teves. Alan Francisco para sa Yan po mga tambay, ang talagang mabibigat na problema ng administrasyon po natin ngayon, lalo po ng DOJ. At ito po, komentuhan po natin, ito pong tatlo na nagiging wanted na po ngayon. Kauna-unahan po ang Pastor Kibuloy na may mga departure holder na po, na hindi na po siya po pwedeng lumabas ng bansa. At ito po, hinalukay lang din po ang dating kaso po ito na mga na-dismiss na daw di umano sa Davao. Lalo po yung sinasabing meron daw pong rape case pa ito sa Davao, mga tambay. Pero puntuhan po natin kung saan po nagsimula, kaya nakalkal
ang mga kaso di umano ni Kibuloy na matagal nang hindi umuusad o natapos na o na-dismiss na yung kaso sa Davao na sinasabi, itong mga cases. Pero kinalkal po, inungkat po at talagang pinagtulong-tulungan di umano ang sinasabi po ng mga matatalino po, katulad po ng mga abogado rin, na nagsasabi na hindi nagiging fair justice dahil nagsimula rin ang issue ni Pastor Kibuloy dahil nung kalkalin niya at ipalabas sa kanyang programa dahil kaisa-isang programa sa Pilipinas, mga katambay, ang lumalaban po di umano sa mga makakaliwang grupo, sa mga korap na mga politiko at binubunyag po sa istasyon na yon. At ang naging ugat po ng problema ang malaki ni Kibuloy ay nung banatan niya po di umano ang Kamara at Senado. Di po ba? Ibalik tanaw lang natin ang problema ni Kibuloy, mga katambay. Kung saan nag-ugat po ang problema niya at ng kanyang istasyon, mga katambay. Saan? Nung bakbakan po ang speaker, di ba? Dahil doon sa natuklasan ni Sasot Rogandos, di ba? Yung napakatagal nang naging legal na ang korupsyon sa Kamara. At yung pagtatanong ng dalawang angkor ng SMNI na nakulong pa sa Kongreso, di po ba, mga katambay? Dahil doon sa pagtatanong na totoo po ba, Mr. Speaker, ng inyong confidential fund at ang travel fund, extraordinary, ay ubod ng laki. Di ba? Hindi po hindi po sinagot ng maayos po yan ang Kamara. Sa kabila po noon, nagkaproblema po yung dalawang angkor at nakulong pa ng mga ilang araw o linggo sa Kamara. Di po ba? At doon na po nag-umpisa yon. Di ba? Nagsalita na rin ang Pangulong Duterte ron. Di ba? Dahil ibalik lang po natin ang dulo, ang umpisa. Dahil binakbakan din po nila ang VP Sara. Pinulitika nila napakaaga ang Vice President. Dinaan nila sa confidential fund na wala na ngayon. Natabunan na. Hindi na issue. At doon din nagsalita ang Pangulong Duterte na yung Kamara at Senado ang pinaka-corrupt, pinaka-worst, pinaka-rotten na konstitusyon. At hinamon pa ng open the book, di ba? At ipakita sa mga Pilipino kung paano nila ginagastos ang pondo ng bayan. Pero hindi na rin po sinagot ng Kamara at ng Senado yung mga issue na tinatanong po ng mga una ng istasyon ng Kibuloy at ng dating Pangulong Duterte. Di po ba, mga tambay? Yun po ang pinag-ugatan. At doon na nag-umpisa ang problema ng istasyon ni Kibuloy. Hanggang naungkat pati ang kanyang prangkisa, di ba? Na dismiss o hindi na tumakbo. Ngayon po, nagiging issue po ngayon, di ba? Naka-hold ang kanyang prangkisa, ang kanyang istasyon, di ba? Dahil ang investigasyon ng Kamara ay sinasabing naging bias dahil ang NTC kumuha lang po ng investigasyon at hindi nag-investigasyon ng sarili ang NTC, di ba? Kaya sinuspindi bigla ang SMNI, kaya hindi na nakapaglabas sa ating local channel sa Pilipinas, di ba? Nananatili lang sila sa YouTube at kung ano pang mga platform sa social media, mga katambay. Nagipit ang istasyon ni Kibuloy at pinagtulong-tulungan na po ng media, di ba? Ang Kibuloy dahil nga po kung ano-ano po ang hiniring at sa Senado, sa pangunguna rin po ni Risa Hontiveros, kinalkal po na kinalkal at doon na po nagkaroon ng sinatawag na media mileage at sinasabing instant justice din ang investigasyon at kung ano-ano po ang pinaratang, mga barel, pang-rape na dapat dalhin mo sa korte. Pinupunto lang po natin kung saan po nag-ugat ang problema ni Kibuloy. At hindi rin po nakapagtataka, mga katambay, na wala pong media na maglalakas loob po sa ating bansa ngayon. Na ibunyag po at maglakas loob na katulad ng ginagawa ng istasyon ni Kibuloy na batikusin mo ang mga korupsyon, lalo sa mga politiko sa ating bansa, na ibunyag mo sa mga Pilipino kung anong ginagawa nila sa kabangyaman na nakukuha sa atin taon-taon at sila ang humahawak at nagbabudget. Hindi po maglalakas loob, mga katambay, real talk po. Hindi maglalakas ang loob ang mga media natin ngayon dahil meron na po silang pattern na baka matulad sila sa istasyon ng Pastor Kibuloy. Dahil nakikita po natin ngayon, nagiging
parang wanted na siya ngayon, mga katambay. Ganyan po ang nangyari po sa kanya. Dahil nga po doon sa sinasabi nating bakbakan niya ang mga makakaliwang grupo, mga terorista, at ibunyag ang korupsyon ng Kamara at Senado. Kaya po nakakalungkot po para ikaw katulad niyan isang istasyon na nagsasabi at nagbubunyag sa taong bayan ng may korupsyon sa ganitong ahensya. Yan ang napala ng Kibuloy. At ang isa pa, kung si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay hindi napakamahal ng mga Pilipino at hindi kasing powerful na presidente dahil sa kanyang nagawa sa bansa, matutulad po yan, mga katambay. Matutulad po kay Kibuloy, kay Tevez, sa kay Bantag. Kayang-kaya po nilang di umanong gawan ng mga, mga kung ano-anong kaso na ganyan din ang mangyayari na huhulihin at pananagutin sa batas. Kaya lang hindi nila magalaw ang Pangulong Duterte dahil iba ang pagmamahal ng masa sa dating Pangulong Duterte. Kaya takot din po silang tamnan na mga kung anong kaso ang dating Pangulong Duterte, di ba? Dahil yung ICC lang ang kanilang pinupunto pero hindi rin magawa nila na ituloy yan dahil magiging problema ng Administrasyong Marcos. Pagka tinuloy nila at talagang tinutukan nilang gawa ng hindi maganda ang dating Pangulong Duterte. Yun ang pagkakaiba ng dating Pangulo, si Kibuloy, si Tevez, at si Bantag. Ito naman po, yung kay Bantag naman po, di po ba? Ang issue naman po nito, nag-umpisa sa Bucor, di po ba? Dahil po nagkaroon po ng balasaan at parang ito pong issue na ito, sa droga rin po kasi ito, mga katambay, sa droga. At ibalik tanaw din po natin, kaya naging mainit po ang issue po ni Bantag sa Bucor. Dahil din po sa droga, di ba? Yung pagsugpo niya sa droga sa Bucor at siya po parang sinasabi nila na-frame up, di ba? Tinamnan din ang kaso ng DOJ, di umano, yun ang sinasabi po ni Bantag sa kanyang mga interview na hindi po maging fair justice po habang naandyan daw po ang DOJ Secretary na si Remulla dahil sinangkot po siya sa isang patayan doon sa broadcaster o doon sa isang YouTuber din, di ba? Na si Percy Lapid, di umano, di po ba makatambay? At ang pinakamatindi na binulgar din po ni Bantag dyan, di ba? Yung anak ni DOJ Secretary ay lulong din po at gumagamit din po ng droga, di po ba? Kasi may mga balita po yan at nakita po ng buong mundo. Ang nangyari po sa anak ng DOJ Secretary natin na nahulihan po ng galing pa ng ibang bansa ng napakadaming high grade na gamot o marijuana, mga katambay. Yan po hinuli ng PIDEA. Kaya lang po, sa kasawiyang palad, yung nahuli po, yung mismong chip ng operation po ng di umano na humuli, nawala na po o naiba na po ang sitwasyon po ngayon. Parang napalitan po yata yun. At yan po, bukod tangi po yan. Makikita po natin yan, di ba? Lahat po ng nahuhuli po ng mga may kaso, ino-open po ang muka, di ba, sa media. Dahil katulad po ng mga Pangulo, si Pangulong Marcos, di ba? Nagkaroon ng mugshot, di ba? Open ng kanyang muka sa publiko. Ganon din po si Jinggoy Estrada, di ba? Nag-mugshot. At yung mga marami pang sikat, di ba? Na tao sa ating bansa, pag sila'y minamugshot sa PNP, di ba? Nakikita natin ang mukha. Pero bukod tangi po ang mukha ng anak ni DOJ Secretary na hindi po pinakita sa publiko nung mag-mugshot po na meron pong hawak na kung ano po yung kinasangkutan ng kanyang kaso. May takip po. Kaya hindi po nakilala at talagang sinasabi nga ni Bantag na yung ginagawa ng DOJ Secretary ay hindi maganda at pumapabor pagka pamilya niya, hindi mo po pwedeng salagin, magkakaproblema ka. Kaya matindi po ang naging issue po nila dyan. At yung mismo pumalit din po sa Bucor na director po dyan,
talagang binigyan din po ng problema ang bantag, di ba? At yun nga po ang pinakamabigat, Ngayon, wanted na po siya ngayon. Pinaghahanap na rin po siya ng batas, mga katambay. Ang dating Bucor director na si Bantag, mga katambay. Napakatindi po. At sinasabi rin niya, hindi rin siya makakuha ng parehas na hustisya sa gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. dahil matatalinong tao po ito, katulad ng pastor. Matatalinong tao ito. Alam nila na sila ay nasa tama. Tapos gagawang ka lang di umano ng mga planted na mga ganyang kaso. Talagang mahirap pong tanggapin sa mga matatalinong tao at naglingkod sa ating bayan katulad ni General Bantag na hindi niya ginawa di umano yung mga kasong binibintang sa kanya. Tapos pipilitin ka ngayon na ipursu na ikaw ang may kasalanan dahil nga wasak ka na di umano sa mga balita, sa media, at ganun din po sa DOJ na hindi siya daw nakakakuha ng fair justices, lalo sa media na talagang ang tingin sa kanya antimano di umano talagang masamang tao na parang walang nagawang maganda sa bayan, di ba? Yan po ang nagiging problema po ng mga hindi sumusuko dahil mga matatalinong tao yan. Alam nila na di umano na hindi sila makakuha katulad ng pastor ng fair justices. Dahil mismo din ng pastor, di ba? Ayaw hearing sa Davao yung kaso na sinasabing inungkat nila. Gusto dalhin pa sa Metro Manila. Kaya nagkakaroon daw di umano ng bias. Bakit daw dadalhin sa Metro Manila? Parehas din naman ang korte na umiiral sa Mindanao at sa Metro Manila. Di ba? Kaya matalino rin ang Kibuloy dahil alam niya na hindi rin siya makakuha ng fair justice dahil hinusgahan na siya sa Kamara, hinusgahan na siya sa Senado. Di ba? Kaya ang mangyayari na lang po dyan, abogado na lang po. Puro abogado na lang nila at magbibigay na lang ang Kibuloy ng kanyang pinaka-approval na ibibigay niya sa kanyang abogado na yun na po ang harap sa mga kaso na isasampa ng DOJ sa ating bansa. Pwede naman po yung mga katambay. Pwede naman pong gawin yan. At ito pa po, si Teves po. Ito po si Teves, matinding political din po ito sa probinsya niya. At ito po, marami rin na binunyag na korupsyon po sa gobyerno po natin. Napakarami din po, kaya nagka-problema rin po ito si Teves. At talagang sinasabi nila nagipit dahil sa politika. Politika po ang pinag-ugatan nito ni Teves na ngayon isang wanted na rin po, mga katambay. At nagtago na nga po sa ibang bansa at nahuli na rin. At pinuproseso na po ang kanyang pag-uwi sa ating bansa. Pagpatay din po ang issue rito, mga katambay, na talagang doon din sa sinasabi ng dating congressman na hindi niya ginawa dahil ito po planted di umano, na hindi naman talaga siya ang nagpapatay di umano. At hindi rin daw siya makakuha ng fair justices sa gobyerno natin ngayon na sinasabi ni Teves. Dahil habang nakaupo itong mga namumulitika sa kanya, lalo di umano ang DOJ Secretary at ang pamahalaan ngayon, matalinong tao rin po ito. Napakatalinong tao nito ni Teves at matagal ng politiko po ito. Alam niya ang kalakaran sa gobyerno dahil ito'y politiko. Kaya ito po, mga katambay, ang mahirap sa atin ngayon. Ang nakikita ni Kamanong, ang bansa po natin talagang napakahirap mong galawin sa panahon ngayon, di umano. Yan po ang sinasabi ng mga matatalinong tao sa ating bansa na hindi mo pwedeng salagin sa panahon ngayon na administrasyon. Pag ikaw ay naging kritiko at hindi nagustuhan at hindi ka kaalyado sa probinsya, at napakaraming magiging problema sa iyo pag ikaw ay talagang nakusunadahan di umano. Lalo nakapalibot po kasi ngayon maka-powerful, lalo po sa mga sekretary. Dahil napakarami pong nagka-problema, di po ba? Magmula nung mag-umpisa pa lang, lahat ng tumulong, kaalyado, ka-unit team, nasibak na po. Lalo po yung ka-unit team na best friend pa, di umano, di ba? Yung secretary po, executive secretary, di ba? Natanggal din po sa peso. Pati po yung isa pong press secretary na si Trixie. Di ba natanggal din? Di ba? Napakarami po. At sino po ba ang mga nagka-problema po dyan? Di ba? Mga gobernador. Yung last time po, yung gobernador, natanggal din po sa peso dahil nga po nagkaroon ng rally po doon. Yung mausig ba yata pa? Yung prayer rally po na ginanap po ni dating Pangulong Duterte. Di ba?
sa Davao del Norte. Natanggal na rin po yung gobernador, mga katambay. At ngayon po, may mayor naman po ngayon na natanggal din po sa Cavite po yata. At ito po, meron pong issue ngayon din na ginigipit po itong magiging rally po dito po sa Bulacan. Nagaganapin pong prayer rally po ng mga Duterte at ng mga sinasabing magsasaka. Kaya po medyo nakakalungkot lang po mga katambay. Ito pong nangyayari po, di po ba? Tulad nga po yan, yung organizer nga po sinasabi ko, yung Maisug, yun po yun, Maisug Peace Rally. Prayer Peace Rally po ang gaganapin nila. Nagigipit din po mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Kaya binalik lang po natin yung talagang tunay na pinag-ugatan po ng problema ng Kibuloy, ng Bantag at ng Tebes. Kaya napakabigat po ngayon, sabi nila, banggain mo ang gobyerno natin ngayon. Pati media ngayon talagang matatakot magbukas at ibunyag ang nangyayaring korupsyon di umano sa ating bansa. Laganap ang kahirapan. Pati po ang hindi na rin po tinututukan po ngayon ng media. Yung unang taon pa lang na hahabuling mga yung mga smuggler ng ating bansa, nawala na po yun, natabunan na. Di po ba? Kaya pati po sa balita, wala na po tayo maririnig kung ano po ang nangyayari sa ating bansa, lalo sa kahirapan. Hindi po binabalita ang pinaka-worst na kahirapan sa ating bansa. Napakataas na inflation na walang trabaho. Napakataas ng bilihin, di ba? Lalo na ang pangarap na bigas ng Pangulo, mga katambay. Kaya nakakalungkot po ang nangyayari po sa ating bansa. At lalo po rito sa mga sinasabing ito po hindi pangkaraniwang tao po ito. Mga may power po ito. Di lalo pa po kung yung pangkaraniwang tao po at maliit na tao na katulad ni Kamanong, napakadali pong gawan ng katulad po ng ginagawa po kay Kibuloy, kay Bantag at kay Tebes, di po ba? Kaya sabi po ng nila, di umano, wala po sa panahon po ngayon, wala po ang demokrasya ng peace, and freedom of expression. Nawawala na po sa ngayon. Di ba ba? Kaya nakakalungkot po yung freedom po ng expression natin ngayon, nasasakal di umano. Yan po ang sinasabi po ng karamihan. Kaya nakakalungkot po mga katambay. Kaya po ingat-ingat po tayo at lahat po din ng ating bibitawan ngayon talagang kailangan siguraduhin po natin mga katambay dahil baka po mangyari din sa atin ang nangyayari po kay Bantag, kay Tebes at kay Pastor Kibuloy mga katambay. Mahirap mong banggain, sabi nga nila, ang nakapwesto di umano ngayon na parang pader daw may mga mapakaraming bakal. Ano po masasabi niyo mga katambay dito po sa nangyayari kay Pastor, kay Bantag at kay Tebes? Muli po si Kamanong po nag-iiwan pong ingatan nawa po tayo palagi ng may kapal at tiis-tiis po mga katambay at may pag-asa pang makabangong muli ang ating bayan. Paalam, bye-bye.